God, our Father in heaven, we love you so much and we thank you for all the blessing. Ito lang po magagawa namin, awitan ka, paglingkuran ka, at gawin ang mga bagay na nais mo sa amin. Kaya Panginoon, muli, kasama ng iyong mga anak, samahan mo kami ng iyong Santong Espiritu, linisin mo kami, at ngayon kami nagpapakumbaba, inaamin namin ang aming mga pagkakamali sa iyo. Tulungan mo kami at palakasin mo ang aming pananalig sa iyo. Salamat po aming Diyos Ama sa langit, sa anak at sa banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So iba siguro, no? Taas niyo ang kamay sa Panginoon kasi nga, hayaan nyo na lang muna kung hindi nyo pa masyadong maintindihan. Pero sa pag-uusapan natin, medyo magkakaroon kayo ng idea. Bakit ginagawa natin tong mga bagay na ito sa lugar na ito. So, ang pag-uusapan natin ay medyo interesting at pinamagatan natin tong pagpag. Sabi mo sa katabi mo, pagpag. Okay, buksan muna natin ang ating mga Bible in Luke chapter 5. This is a Bible po, no? Salita ng Panginoon, isang banal na kasulatan. Alam niyo po, kaninang umaga ay, habang hinahanap niyo yung verse, kaninang umaga, pinag-usapan namin about sa begotten Son of God. Talagang, kaya kanina, habang inaawit namin, alam ko yung iba rin namin kasama, habang inaawit ko, you came from everlasting, ano yun? Because you came near from the everlasting, to the world will live, the Father's only Son. Sa mga umating kanina, iba yung dating, no? Kanina parang, iba na to. Hindi na to yung pag-inawit ko, parang ganun noon. Iba ngayon eh. So, bakit ko sinabi yan? Iba po kasi pinag-uusapan sa umaga. Medyo malalim na bagay patungkol sa salita ng Panginoon. Kaya excuse me sa mga nanonood ng online, please don't expect na mga bagay na malalalim na usapin dahil ito po ay evangelism service. So, wini-welcome namin kayo. Good evening po. At hello din po sa mga sa inyong lahat na nandito ngayon. So, hindi ko na muna kayo isa-isahin o kakamustahin. Unahin na nating basahin ang salita ng Diyos. So, tutulungan tayo ng ating mga managers sa likod na bantayan ang oras ko, di ba? Kasi sabi nila, 30 minutes lang. Kaya niyo ba akong bantayan? So, sige, basahin na natin. Isang araw, nakatayo si Jesus sa baybay ng lawa ng Genesaret at nagsiksikan sa kanya ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita si Jesus na 2 bangka sa baybayin. Nagbabaan na sa bangka ang mga mangingisda at naguhugas na ng mga lambat nila. Nagigets po ba istorya? Sumakay siya sa isang bangka at nakiusap kay Simon na may-ari ng bangka, itulak iyon ng kaunti sa tubig. Naupo si Jesus sa bangka at nagturo sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda. Sumagot si Simon, Guro, magdamag na po kaming ng isda. Ang mga nangingisda yan mula gabi hanggang umaga yan. Kasi sa gabi maraming huli. Sumagot si Simon, magdamag na daw sila ng huli. Pero dahil sinabi ninyo, iuhulog ko ulit ang lambat. Kaya pumalaot sila at inuhulog ang lambat at napakaraming isda ang nahuli nila hanggang sa halos masira na ang kanilang lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasama na nasa iba pang bangka para magpatulong. Tinulungan sila ng mga ito at napuno nila ng isda ang 2 bangka hanggang sa halos lumubog na sila. Nang makita iyon ni Simon Pedro, lumud siya sa paanan ni Jesus at sinabi, lumayo po kayo sa akin. Panginoon, dahil makasalanan ako. Ganito naging reaksyon niya. Dahil labis siyang namangha, pati na ang mga kasama niya sa dami ng nahuli nila. Namangha rin sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee, na mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot.
Mula ngayon, hindi na isda ang uhulihin mo, kundi ay mga tao na upang madala sila sa Diyos. Nang maitabi na nila ang kanilang bangka, iniiwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. So, quick story. Baka medyo hindi nyo naintindihan. So, nagtuturo si Jesus. Listen to me kasi nandito blessing ni Lord. Maiksi lang to. So, nagtuturo si Jesus. So, nagturo si Jesus, hiniram niya yung bangka ni Pedro. At, nung hiniram niya yung bangka ni Pedro, pagkatapos siya magturo, nakita niya walang huli sila Pedro. Sinabi niya, ihulog mo sa kabila yung lambat at may mauhuli kayo. Sabi ni Pedro, wala nga kami nahuli maghapon sa kabilang bangka pa. Pwedeng sabihin na inikot na namin yung buong Lauha, wala nga kami nahuli, tas kabilang banda lang, nandiyan yung mga isda. So parang ganon, yung paraphrasing. Pero sabi niya, pero dahil sabi mo, susunod ako. At nung sinunod nila ang Panginoon, gaano karaming isda ang nahuli nila? Halos mapunit yung lambat. Yung pitaka, hindi na kasya doon yung cash. Pag tinitiklop, hindi na mukhang pitaka, mukha ng libro. Wow, gusto ko no? Nagkaroon na ba kayo ng ganung pitaka? Hindi mukhang pitaka, mukhang libro. Ang daming pahina. Kanina may nakita akong ganung pitaka. Sabi ko, uy, grabe yun, no? Dati parang nangihingi lang ng ulam, pero nakita, grabe, binibless na talaga ng Panginoon mga anak ng Diyos, ha? So, pagkatapos nun, ay nagulat si Pedro. Actually, ang definition pa nga dito ay natatakot na siya. Hindi siya makapaniwala. Gaano karaming isda? Yung bangka lang ba niya napuno? Naku, sobrang daming blessing niya, pati kabilang bangka na hindi kasali, ay napuno ng isda. Grabe. Sino dito na sobrang dami ng blessing, ang daming dumidikit sa'yo? Uy, dikit tayo dyan, magpapakain yan, di ba? May mga ganyan eh. Alam mo kung sino yung pinagpala talaga ng Panginoon. So, didikit ka dyan. Pagkatapos, sabi nila, sumunod ka sa akin, Pedro. Pagkasunod nila, iniwan nila ang lahat at sumunod nga sa Panginoon. So, mga kapatid, ang ganda ng storya. Amen? Oo naman, usapang blessing. At ngayong buwan, ang pag-uusapan natin, ito ay buwan ng blessing. Sabi mo sa katabi mo. Buwan, yan na. Mukhang puno lagi simbahan ngayon, ha? Puno ng blessing. Pagpag. So, ang title natin ay Pagpag. Bakit pagpag, Pastor? Sige, next. Pagpapala sa pagsunod. Yan. Kaya pagpag, di ba? Di nyo makakalimutan, mga taga-Tondo kayo. Talaga itong message na ito, hinanda ni Lord sa mga taga-Tondo. Kaya kung di ka taga-Tondo, medyo Australia ka, medyo... Sabihin mo, bakit ganun magturo yun? Taga-Tondo po kasi tinuturuan ko. So, pagpag ang ating title today. So, pag-uusapan natin sa buong buwan ay blessing. Ngayon, mga kapatid, bago tayo, disclaimer muna. Ayaw ng Panginoon na magmukha tayong blessing. Kasi, hindi niya gagawin na maging Kristiyano ka, tapos gagawin niya sa'yo, puro blessing at walang pagsubok. Meron din pagsubok. Pero bakit natin pinag-uusapan na ang blessing ngayong buwan? Dahil minsan nakakalimutan natin mga Kristiyano na ang totoong blessing ng buhay ay wala sa scatter. Minsan kasi, nagkakamali tayo ng diskarte sa buhay, di ba? Ang blessing ay hindi sa mga taong masasama. Ulitin ko. Baka nakakalimutan nyo kasi minsan gusto na nating maging masama para lang magkapera o magka-blessing o masagot mga panalangin natin eh. Kapatid, ang lahat ng maganda at mabuting bagay ay galing lang sa Panginoon. So hindi mo kailangan gumawa ng masama para masabi mong pinagpala ka. Kasi tayo, sinasabi natin, lahat naman pinagpapala, bakit yung mga tao na yan ay meron sila at ako, wala. Baka kasi minsan nakakalimutan mo na ang blessing ay galing lang sa Panginoon. So, ayoko kayong magbukang blessing, pero ayoko naman na kayong mga Kristiyano ay paratangan nyo ang Diyos na pag naging Kristiyano kayo, ay pangit ang buhay ng Kristiyano at puro hirap lang ang buhay ng Kristiyano. Masama po yun. Maling pagpaparatang sa Panginoon yun, pero maging balanse tayo na ang Diyos natin ay Diyos ng pagpapala. Okay?
So ngayong buwan, pag-uusapan natin yan, but we, as much as possible, babalansihin namin yung pagtuturo para naman hindi tayo magmukha na lalapit lang tayo sa Panginoon pag may blessing, pero pag wala na, lalayo na sa Panginoon. Amen? Pero, focus muna tayo sa blessing. Kasi siguro isang taon o ilang taon na nating hindi na pag-usapan na ang mga blessing sa buhay ay galing sa Panginoon. Amen. Kaya tignan mo ang katabi mo, lalo na kung matagal na sa church yan. Tignan mo, di ba pinagpala ng Panginoon? Oh, hindi mo maitatanggi yan. Kaya umaawit tayo sa Panginoon kasi marami tayo natanggap na blessing. Sabi nga sa salita ng Panginoon, ang pagpapala ay parang isang ulan. Kapag nagpuri ka sa Panginoon, mas maraming evaporation, mas maraming ulan. Ibig sabihin, pag mas marunong ka magpasalamat, mag-appreciate at maniwala sa Panginoon, mas marami siyang kayang pagpapalang ibuhos sa iyo. Amen? Ganun po yun. Sinabi niya, ano ba yun? The rain goes up, our praise goes up, the rain comes down. Kaya kanina, kala mo, mga baliw lang yung mga nandito. Hindi po, sorry, excuse me. Pinagpala lang po talaga. Bakit ganyan itsura ng church mo? Iba't iba ang mukha ng pagpapala, kapatid. Hindi lang sa material. Pero masasabi ko sa iyo, ng mukhaan at mata sa mata, pinagpala ako ng Panginoon sa biyaya niya. Mukha lang minsan hindi. Pero kung pag-uusapan natin, sino mapalad, ang mga anak ng Diyos, ang mga tunay na mapalad. So, sa unang slide natin, next po. Sabi niya sa Lucas 5:7, kaya kinawayan nila ang nilang mga kasama na nasa isa pang bangka para magpatulong. Tinulungan sila ng mga ito at napuno nila ang isda at 2 bangka hanggang sa halos lumubog na sila. Ngayon mga kapatid, minsan ginagamit ng Diyos ang pagsubok para makitang buhay ang Diyos natin. Pero may mga pagkakataon ginagamit ni Lord ang mga blessing sa buhay natin para makilala nila na buhay ang ating Diyos. Amen? Totoo naman. Kaya nga yung mga barkada ninyo, di ba, sa mga mananampalataya na, masasabi nila, ang bless mo. Kasi nga, totoong mapalad ang mga anak ng Diyos, ang mga sumusunod sa Panginoon. Kailangan maging matyaga ka at matiisin ka bilang Kristiyano. Pero, masasabi ko sa inyo, sa isang pamilya, isang mananampalataya at yung iba hindi. Kung ikukumpara, alam nila kung sinong mapalad sa hindi. They know it. Alam nila, di ba? Halimbawa na lang, sa pamilyang kilong-kilong. Siyempre, si Jilan. So blessed by the Lord, by the grace of God. Amen? Si Ate Annalyn, di ba? Minsan, gagamitin talaga ni Lord yung mga blessing sa atin para, oo nga, totoo yung Panginoon na pinaglilingkuran mo. So, minsan din, hindi puro blessing, ulitin ko. Pero sa blessing muna tayo mag-focus. Ilang taon na natin pinag-uusapan yung mga pagsubok ng buhay. So, ngayon, sabi dito, napuno ng isda yung 2 bangka. So, sa tingin nyo, ang Diyos dito masama na parang ano ba yan? Si Lord ginagamit yung blessing. Hindi kapatid, yun lang talaga ang gusto ng Panginoon. Alam niya kasi, may mga tao na kapag pinagpala niya, marunong magpasalamat sa Panginoon. Yung iba, alam niya na nagagamitin lang ako nito. Kaya nakikilala nila ang Panginoon minsan sa pagsubok. Pero maraming tao lumalapit sa Panginoon dahil naniniwala sila na ang Panginoon kayang pagpalain ang buhay nila. So makita mo dito sa Pedro, no? Pinagpala siya ng sobra at sobrang dami ng pagpapala niya, wala siyang mapaglagyan. At tinawag niya yung kabilang bangka, tulungan niyo kami dito. Sino na gusto ng ganyan, gamitin ng Panginoon? Ay parang, syempre naman. Guys, huwag tayo magpaka-hipokrito rin. That God is the Lord of all blessing. Kaya kang pagpalain ng Panginoon. At minsan talaga, parang minsan sinasabi natin, hindi, makikilala ang Diyos sa buhay ko kapag nahihirapan na ako, kapag hindi.
minsan, nakukuha natin atensyon ng mga tao na maniwala sa Diyos dahil nakikita nila na buhay ang Diyos at hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinapabayaan. Amen, De La Rama family? Grabe, di ba? Dati, minsan sama nyo rin sa mga inasal si Ate Annalyn, ha? Ayun, welcome pala sa inyong anak. So, God bless you. Hindi ko na mabanggitin, baka mahiya eh. No? So, ganyan po ang ating Panginoon. Siya ay Diyos ang pagpapala. Kapag ikaw graduate ka, you attract people. Totoo yan. Sabi nga ni Ed Lapis yan, kahit ngayon medyo iba na yung turuan niya, pero ito talaga naman yun. Totoo yun. If you are successful, you attract people. If you have good character, you attract people. Pag masama ka, lalapitan ka ba? Hindi. Pag mahirap ka, dinidigitan ka? Hindi din. Magiging magandang patotoo ka ba kung walang magandang ginawa sa iyo ang Panginoon? Hindi, kaya nga patotoo eh. Ibig sabihin, may ginagawang maganda sa iyo ang Panginoon. At ang mga taong naniniwala sa Panginoon ay pinagpapala niya talaga. Kaya kung nagpunta ka sa lugar na ito, maniwala ka at sa hindi, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen? Dahil yan ang kanyang ginawa. Kung ano yung ginagawa niya noon, kaya niyang gawin ngayon. Kita mo nga kapag Kristiyano ka na, kahit itsura, gumaganda, di ba? Di ba, Aichi? Di ba, dami, si Aichi, titignan mo. He attracts. Diba? She pala, she. Ano bang pronouns mo? Hindi, she. Di ba, nung naging Kristiyano tayo, nagtataka sila, anong meron sa'yo? Bakit palangitiin ka? Minsan ganun ang blessing di ba? Hindi lang sa isda. Minsan gusto natin lagi isda Isa, kapag nakikita ng mga tao, bakit pag may problema ka, hindi ka natitibag? Bakit hindi ka nade-depress? Although, syempre, hindi naman tayo immune, nade-depress din tayo somehow, nalulungkot. Pero tayo, pag nagkakasakit, hindi tayo yung tipo nalulugmok. Di ba? Tayo lumalaban, nakikita nila, anong meron sa tao na yan? Kasi, if you are in the Lord of all blessing, will surely follow you all the days of your life. Kung sumasama ka sa Panginoon, lagi kang susundan ng blessing ni Lord. Sabi nga yun sa awit, di ba? Your goodness, hindi, I will follow you. Luma naman yan. Your goodness is running after me. Hindi ka lang sinusundan, hinahabol ka ng pagpapala ng Panginoon. Kaya sa mga kapatid ko ngayon, huwag niyo pong pagbibintangan ng Diyos. Hindi niyo rin kailangan gumawa ng mali para maging masaya at makuha lahat ng mga magagandang bagay sa buhay. Kailangan mo lang magtiwala at sumunod sa Panginoon. Di mo kailangan gayahin yung ginagawa ng mga nakikita mo sa paligid. Di mo kailangan uminom ng kung ano, humithit ng kung ano, di mo kailangan umasta ng ganito para dikitan ka ng tao. Well, we're not after that. Pero alam mo, kailangan mo lang sumunod sa Panginoon dahil sigurado, hindi mo kailangan patotohanan yung sarili mo sa social media. Oy, yaman-yaman ko, dami kong blessing, nakakapunta ako dito. Hindi, ang Diyos ang magpapatotoo sa'yo. Iba yon. Iba yung ikaw nag-post ang blessing mo, iba yung si Lord yung nagpapakita sa mga tao, pinagpala ko yan. Ganun po ang ating Panginoon. So ready ka na ba sa blessing? Ano mo katabi mo? Yes naman, I'm ready. I'm ready to receive the blessing of God. Okay, mga kapatid. Sa mga matatagal na at sa mga nanonood ng online, huwag kayong mag-expect nga. Sabi ko sa inyo, kung gusto mo, panoorin mo yung online message kanina, pero grabe naman. Parang mga theologians na kami kanina. May Hohios, Hoteos, di ba? May mga Greek at mga Hebrew pa. Pero dito, evangelism service tayo. Okay, next slide. Una, dapat nating matutunan, kailangan maging bahagi ka sa gawain ng Diyos. Dito si Pedro, nung si Jesus ay nag-share ng Word of God o nagtuturo ng kabutihan, pinahiram niya yung bangka niya sa Panginoon. At doon nagsimula ang blessing niya. Kaya ikaw, yung pagpunta mo dito, pagiging bahagi mo na din sa gawain ng Diyos yan. Kasi hindi mo naman kailangan, pag naging bahagi ba ako, kailangan magbigay, kailangan tumayo dyan, kailangan mag-pray. Hindi kapatid, yung pagpunta mo lang dito, pagiging bahagi na yan sa gawain ng Panginoon. So ito, mga panahon na ito,
Sabi ni Jesus, itulak mo naman ng konti yung bangka kasi nga magtuturo siya eh. So ikaw kapatid, hindi naman masakit na bagay yung maglaan ka ng 1-2 oras every Sunday, no? Okay lang? Amen. Hindi naman mabigat yun. Baka naman pastor, kapag ganyan, isang araw, pilitin mo na akong kumanta sa Lord, magtaas ang kamay. Hindi kita pipilitin, ikaw pa mismo, isang araw. One more, isa pa, praise and worship pa. Kasi nga, pinagpala ka na ng Panginoon. So, I encourage you. Alam ko, lahat tayo gusto natin ng blessing. Gusto ko rin pagpalain kayo ng Panginoon. Pero alam nyo, walang pagpapala na galing sa mundo. Lahat ng kala nating maganda sa mundo, hiram lang yan. Babawiin din yan. Pero lahat ng galing sa Panginoon ay hindi niya binabawi. Tandaan mo yan. Kapag nangako siya, gagawin niya, tinutupad niya. Kahit minsan nakalimutan na natin yung panalangin. Kaya kapatid, sabi mo sa katabi mo, church ulit tayo next Sunday. Ayan. Kasi nandun naman talaga ang blessing eh. Alam mo po, lahat ng blessing materially galing yan sa blessing spiritually. Lahat nga ng bagay sa mundo nagsimula sa Espiritu, sa salita ng Diyos. Lahat ay nilikha sa pamamagitan ni Holy Spirit, ng Espiritu ng Diyos. So, lahat ng blessing mo in the future, nagsisimula yan sa Word of God, in the Spirit. Kaya kung gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, hindi kita binobola, maging consistent ka. Magpatuloy ka sa pakikinig mo ng salita ng Panginoon. Be part. Tapos pag minsan gusto mo magbigay, magbigay ka. Hindi ka pipilitin kung, ayoko magbigay ng malaki, huwag ka magbigay ng malaki. Magbigay ka lang ayon sa laman ng iyong puso. Sa mga manggagawa, syempre, iba na pang unawa namin dyan. Pero ikaw, kung ano yung laman ng puso mo, gusto mong tumulong sa gawain ng Panginoon, magbigay ka. Pero kung hindi ka magbibigay ngayon, alam mo, nandito ka lang, makita ka lang namin, masaya na kami. Na alam namin na papalapit ka sa Panginoon. Sino ba namang taong gustong may napapahamak? Wala, di ba? At lalo na mga Kristiyano, tayo gusto natin ang mga tao sa paligid natin na papalapit sa Diyos. So, maging bahagi ka lang ng gawain ng Panginoon. Kung ano yung kaya mong isakripisyo, oras, panahon, gawin mo para sa Panginoon. At ang Diyos ang bahala magturo sa iyo ng iba pang bagay. Next. Nakailang minutes na ako. Wala, di nyo ako sinesenya sana. 20 minutes na daw. Makinig at magtiwala sa sinasabi ng Diyos. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming ng isda pero wala kaming nahuli, pero dahil sinabi nyo, ihuhulog ko ulit ang lambat. Ang sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa salita niya. Ngayon, kapatid, itong pinag-aaralan natin, yung Word of God to, maniwala ka dito. Ngayon, kung nahihirapan ka maniwala, subukan mo lang makinig sa patotoo ng mga taong alam mong naglilingkod sa Panginoon. Ang sabi ni Jesus, itapon mo yung lambat, nandyan lang sa kabila. Parang siguro kung isipin natin, hindi nyo alam, nandyan lang sa tabi ninyo, sa kabila. Nakita na ba kayo ng ganong isda? Di ba, biruin mo, mga eksperto sa pangingisda to. Si Jesus, mangingisda ba? Alam mo, profession niya, karpintero. Pero sabi ni Jesus, ihulog mo yung lambat sa kabila. Alam mo, ang Diyos, siya nakakaalam ng lahat ng blessing mo. Alam niya kung saan nakalagay. Alam niya kung paano mo maaabot yung pangarap mo. Alam niya kung paano aayusin ang pamilya mo, ang sarili mo. Alam niya kung paano kanya bibigyan ng kapayapaan. Alam niya bukas kung paano kanya papangitiin at magiging masaya at kontento sa buhay. Alam niya yon. Kaso nga lang, tayo kasi, hindi natin siya pinaniniwalaan o hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Kapatid, magtiwala tayo sa salita ng Diyos. At isang paraan ng pagtitiwala sa salita ng Diyos ay, syempre, again, basic. Ito lang, yung nakikinig ka lang dito.
Isang tanda na naniniwala ka sa salita ng Diyos, yung pumupunta ka dito at makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Actually, we are blessed na yung ilan sa inyo na nagpapatuloy dito, nakikita na namin yung impact ng Diyos sa buhay niya. May isa nga dito, di ko na sabihin kung sino, nag-share siya about sa Panginoon. Tapos na-persecute, na may nag-comment, hindi ka naman ganyan bakit ganyan ka? Pero I'm so blessed. Kasi nakikita ko na sa buhay ng tao na yon, kahit nagsisimula pa lang siya sa Panginoon, nakikita ko na yung pagkilos ng Panginoon sa buhay niya. Naniniwala na siya sa Diyos. Praise the Lord. Lalo pa siya, nawa pagpalain pa siya lalo ng Panginoon. Next, sumunod kahit imposible. Kaya pumalaot sila at tinuhulog ang lambat at napakaraming isda ang nahuli nila hanggang halos nasira na ang kanilang lambat. Sumunod ka, kapatid. Kahit na parang imposible paminsan-minsan. O talagang madalas imposible. Ano magagawa ng pagsimba ko every Sunday sa pangarap ko? Maniwala ka lang, sumunod ka. Ganyan din kami noon. Ba't pa ako magpe-pray? Magtatrabaho na lang ako, didiskarte ako. Bakit pa ako mag-church? Sabi ko noon, isa sa mga kinakatakutan ko, ayoko magpastor kasi alam ko mahirap pastor eh. Aasa ka sa... Kasi pag nagtatrabaho ka, di ba, may buwan ng sahod ka. Tapos pag masipag ka, ginalingan mo ay mapopromote, lumalaki sahod. Tapos nag-law pa ako noon, nag-aral pa ako ng abogasya, 1 taon. Pero alam mo, sa kabila ng lahat ng yon, ngayon na pastor ako, mas marami akong blessing ngayon. Hindi ako nambobola. Oo, marami akong pagsubok. Pero alam mo, hindi ko may kukumpara na mas madami akong blessing ngayon na sumusunod ako sa Panginoon. Sabi ko nung pangarap ko, pag 27 years old, meron na akong bahay at sasakyan. Ayun, ending, wala. Graduate ako, nag-aral ako, nagsipag ako, overtime, wala nangyari. Yung pala may plano ang Panginoon, kailangan ko lang sumunod sa Kanya. Ngayon, natanggap ko na yung isang pangarap ko. Pangarap namin mag-asawa. Yan, tignan niyo po yung nasa likod. Yung nakaputi. Joke lang. Alam niyo po, yan, yung sasakyan na yan, utang yan. It doesn't matter. Ang mahalaga, binigay ng Panginoon. So mga kapatid, yan, bigay ng Panginoon. Yung talagang pastor na yun, ang hihingi ng pera sa church, hindi po galing sa church yan. Galing yan sa Panginoon. At kahit 5 dyan, hindi galing sa church. Nung nag-apply kami dyan sa sir, graduate ako ng Bible school noon, 3rd year, tapos birthday ko noon, tapos kakatapos ng problema kay mama. Sabi ko, parang gusto ko i-bless si Lord kasi hindi ako sumuko eh. Sumunod pa rin ako sa kabila ng lahat ng problema ko. So punta kami ng mall. Sabi nagtataka nga si Bana noon, bakit ka nag-aaya ng mall? Hindi ka mahilig pumunta ng mall. Pero on that time, parang naririnig ko, pumunta ka ng mall, may ibibigay ako sa'yo. So punta kami ng mall, tas nagsulat, apply, tas ilagay namin doon. Magkano monthly mo, dear? Ilagay mo monthly? 14,000 sa sasakyan? 14? 14,000. Tapos ako, pastor. So, syempre, apply tayo, malay mo, ibigay ng Panginoon. After 1 week, binigay ng Panginoon, nagagamit na sa gawain ng Diyos. Palakpakan niyo ang Panginoon. Si Lord ang nagbibigay ng lahat ng pagpapala. So hindi ko kayo inaano magmukhang material. Ang inaano ko sa inyo, magtiwala kayo sa Panginoon. Dahil susunod na lang yan. Alam nyo, nung nagpastor ako, di ko na inisip magkakasasakyan pa ako. Yung motor ko nga nung bulok na bulok, hindi ko inisip yun. Basta sinabi ko lang, susunod lang ako sa Panginoon. Oh, the rest is the story. Alam nyo na, yung mga gwapo sa likod, mga nag-6 digits yan nung sumunod sa Panginoon. At yung iba, graduate na, may masayang love life. Excuse me, hindi ko na babanggitin kung sino dyan. Hindi kayo bawal pa kayo mag-love life, bata pa kayo. Yung mga atit kuya ninyo, di ba? Masasaya sa Panginoon, amen? Masaya ba sa Panginoon?
Sumunod kayo mga kapatid. Simulan nyo sa maliit na pagsunod. Di ba, Brother Jogard? Dati, nagpe-prayer night lang tayo. Naku, kapos na kapos po kami, ganyan. Ngayon, lagi na kayong Andy Rice. Grabe. Grabe. Makamukha na tayong blessing, pero ganun kasi ang Panginoon natin. May panahon ng pagpapala, may panahon ng pagsubok. At itong buwan na ito ay buwan ng pag-uusap about sa pagpapala. So we need to talk about it. Pag pinag-usapan natin, sabi ng Panginoon, ano man pag-usapan nyo, naririnig? Go. Yeah, let's talk about blessing. And next, sumunod ka kahit imposible. Diba? Jonah, napaka-imposibleng graduate ang makatrabaho, no? Sumunod lang siya. Aral, diba? Ganyan. Susunod na lang ako. Ilan taon ka na hinto? 7 years? Ay, grabe. Sino dito na hinto ng 7 years? Wala pa. Jonah, wala pang bubura ng record mo. Pero alam mo kapatid, ngayong graduate na at nagtatrabaho na. Madami ng pera, hinahawakan. Sa bangko eh. Nagbibilang na pera. Pero that doesn't matter. It doesn't count. Ang mahalaga doon, biruin mo in 7 years. Sumunod lang siya sa Panginoon. Amen. Masarap balikan yung mga blessing natin, no? Si Jesus, ang Panginoon ng pagpapala. Na makita yun ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus at sinabi, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, dahil makasalanan ako. Ngayon, please, ito isa sa mga pinakamahalaga na mensahe dito. Tingnan niyo po ako muna. Marami pong blessing sa buhay natin. Pero isa sa pinaka-blessing talaga, lahat ng blessing na ito nagsisimula sa unang blessing. Kung may mga hinahangaan kayong kuya at ate dito, lahat ng blessing na nakikita mo sa kanila nagsimula sa blessing na ito. Nung humingi sila ng tawad sa Panginoon, listen to me, nung humingi sila ng tawad sa Panginoon at tinanggap nila si Jesus, kanilang Panginoon at tagapagligtas na kanilang buhay. Alam nyo, si Peter dito, hindi niya nakita yung blessing. Ang nakita niya, yung nagbibigay ng blessing. Kaya ikaw, kapatid, kung sino ka man, gusto kong sabihin sa iyo, sobrang mahal ka ng Panginoon. Hindi ka lang niya gusto bigyan ng isda, trabaho, graduate, magkapera, bahay. Kaya niyang ibigay lahat yan sa iyo. Pero ang gusto niyang siguraduhin sa iyo, yung meron kang buhay na walang hanggan at alam mo sa puso mo na si Jesus ay Panginoon ng buhay mo. Namatay siya para sa iyo, sa lahat ng ating mga kasalanan. Dahil sobrang mahal niya tayo. At nung namatay siya, muli din siya nabuhay. Kaya tayo, na parang dating mga patay at walang buhay, walang kwenta, nung tinanggap natin si Jesus, kung tatanggapin mo ngayon ang Panginoon Jesus, sasabihin ko sa iyo, magkakaroon ka ng bagong buhay sa Panginoon. Alam mo, sobrang iba, kahit mga kaibigan mo maguguluhan sa iyo. Ang mga kaibigan, mga tao sa paligid mo. Kasi nga, isa ka ng bagong nilalang. Sino ditong gusto magsimula sa buhay? Sino ba namang hindi? At kung gusto magsimula sa buhay, nagsisimula lang yan sa Panginoon natin. Hindi ko alam ba't ka nandito ngayon. Baka may gusto kang ayusin, may gusto kang gawin na hindi mo kaya sa sarili mo. Ngayon, sa biyaya ng Panginoon, magagawa mo yan. Una, tanggapin mo siya. Manampalataya ka na hindi ikaw ang Panginoon. Siya ang Panginoon ng buhay mo. Suko mo lang. Magtiwala ka sa Kanya. Alam ko, yung iba sa atin maraming regret sa buhay. Gamitin mo yan para lalo kang magtiwala sa Panginoon. Huwag mong gamitin yung regrets mo para magtampo o lalong lumayo sa Panginoon. Gamitin mo yung mga pagsisisi mo ngayon bilang gasolina mo para sabihin, Lord, gusto kong magsimula ngayon sa iyo. At hindi ka bibiguin ng Panginoon. Tanggapin mo siya. Sa last part, at kapag sana natanggap mo na yung blessing mo sa Panginoon, ay lalo kang maglingkod sa Panginoon. Huwag natin gamitin yung blessing para, nakuha ko na yung gusto ko. Huwag kapatid, masasaktan yung Diyos. Kung gusto mong lalo ka pang pagpalain ng Panginoon, yung pagpapalang binigay niya sa'yo, gamitin mo pa lalo para lalong magtiwala sa Kanya. Ulitin ko po,
sa mga hindi nakakuha, yung pagpapalang binigay sa iyo ng Panginoon, lalong mong gamitin para lalong magtiwala sa Panginoon at dahil doon lalo kanyang pagpapalain. Dahil ang sabi niya, ang mapagkatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaki. So kung ikaw, pagpapalain ka ng Panginoon, wag mo sana siyang makalimutan. Alam ko may pang-mall na kayo every Sunday, pero wag naman sana. Alam ko may pang-pasyal na kayo, may pang-date na kayo. Sana wag naman pag Sunday kayo mag-date, may Saturday naman. Sana pag graduate ka na, ay wag mo naman kakalimutan ng Panginoon. At kapag ikaw ay may trabaho na, gamitin mo lalo ang pagpapala mo para lalo ka pang pagpalain ng Panginoon. May isang, sa DCAS, yung isang tagapagturo ng babae, alam mo ang tawag sa kanya? Doktorni. Alam mo kung bakit siya doktorni? Doktor na siya at attorney pa. So, kailangan mo ba gumawa ng masama para maging doktor? Excuse me, yun, doktor na, attorney pa. Follow the Lord. Sumunod ka sa Panginoon. At itong mga pagpapala na ito, gamitin mo para lalong magtiwala sa Kanya. Amen? Sana pag nagkapamilya kayo, nagkaanak kayo, gamitin nyo. Huwag nyo gamitin yung pamilya na wala na po akong time wala na akong time sa pagsisimba, may pamilya na ako. Kapatid, huwag dahil yung pagpapala naputol na, hindi naaabot sa anak. Si Tatay Romy, masaya ka ba sa pamilya mo ngayon? Dahil masunurin ang iyong mga anak at asawa. At ngayon, lalo kayong pagpapalain dahil sumusunod ka na sa Panginoon. Amen? Magkakaapo ka na. Next year. Palulusugin ka pa ng Panginoon para maabot mo lahat ng graduation ng anak mo. So, di ba lahat ba ng blessing nagmula sa Panginoon? Amen. Sige, tayo kayong lahat. Babasahin natin tong last verse. Gusto ko po sabay-sabay nating basahin, no? Dahil ito ay covenant ni Lord at covenant din niya sa atin, ng mga anak ng Diyos. Okay, basahin natin. 1, 2, 3, go! Makinig kayo. Pinapili ko kayo ngayon sa pagpapala o sa sumpa. Pagpapalain kayo kung susundin ninyo ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Susumpain ko kayo kung hindi nyo susundin ang mga utos na ito ng Panginoon na ibinibigay ko sa inyo ngayon at sumamba sa ibang Diyos na hindi naman ninyo kilala. So, alam nyo kapatid, simple lang po ang buhay sa mundo. Magtiwala at sumunod ka sa Panginoon, pagpapalain ka. Ako, naniniwala ako dyan. Tumalikod ka sa Panginoon, huwag kang maniwala sa Kanya. Pwede kang mag-enjoy sandali. Pero sasabihin ko sa iyo, walang pagpapala maliban sa Panginoon. Tanging sumpa lang ang natitira. Hindi dahil yan, pag ayaw nyo sa akin, susumpahin ko kayo. Hindi, talagang sumpa ang nararanasan. Hindi ko kayo po sinasabi ko po sa inyo na kung may mga nakikita kayong totoong pinagpapala at masaya sa buhay, mga taong sumusunod. Kaya kapatid, matagal o bago, ina-encourage kita. Wala pong shortcut dito, walang dayaan dito. 10 years ka, 1 month ka pa lang dito, o ngayon ka pa lang nagsimba, eto, pag sumunod ka sa Panginoon, pagpapalain ka niya. Pag tinanggap mo siya bilang Diyos at Panginoon, at siya ang iyong tagapaglikta sa puso mo, hindi ka magsisisi. Sa sinasabi ko sa iyo, kapatid, kapag tinanggap mo si Jesus at sinunod mo siya, pero ang pangit nangyayari sa buhay mo, puntahan mo ako dito, every night nandito ako, 8 p.m., awayin mo ako. Pero kapag pinagpapala ka, pupuntahan kita, 8 p.m. sa inyo. Sabi ko, ba't hindi ka na nagsisimba sa Panginoon? Dahil sigurado ako na ang Diyos ay hindi sinungaling sa Kanyang salita. Alam mo, mapalat ka ngayon na naririnig mo ito. Dahil gusto kang pagpalain ng Panginoon. Pwede ba tayong pumikit sandali? Inaanyayahan kita kung gusto mo talagang, kung nagtatanong ka,
Totoo ba yung sinasabi niya? Kapatid, pwede mong sabihin sa Panginoon, Lord, gusto ko pong maniwala pero nahihirapan akong maniwala. Tulungan mo ako ngayong gabi. Kung ano yung pagkaunawa mo ngayong gabi. Pero kung ikaw, nakikita mo, totoo yung sinasabi nun. Ngayon pa lang sinasabi ko sa iyo, kapatid, sabihin mo, Lord, gusto ko pong sumunod sa iyo. Una, tanggapin ka bilang aking Diyos at Panginoon ng aking buhay.